Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Belen, ayokong iwanan mo kami ng mga bata. Tanging naisagot ni Jack matapos na matigilan ito. Ayaw mo, pero bakit? Kailangan ka ng mga bata, Belen. Kung iyan ang gusto mong malaman, kailangan ka pa nila. Kung gayon ay ako pala ang problema kung sakali. Problema saan? May plano na akong magbitiw bilang private tutor ng mga bata. Malungkot niyang sabi. Ano, iiwanan mo pala kami? Maang na tanong ni Jack. Larawan ito ng matinding pagkabigla. Pinag-isipan ko na ng maraming beses ang desisyon kong ito. Kaya ipinaalam ko na sa iyo habang maaga. You can't do this to us. Hindi makapaniwalang wika ni Jack. Why not? Alam kong mahal mo na ang mga bata. Hindi mo kayang gawin iyan sa kanila. Unless na may mabigat na dahilan. At bakit hindi ko makakaya? Professional reason lang naman ang kung bakit ako mabait sa kanila. No, hindi ako naniniwala sa iyo. Wala akong magagawa kung hindi ka naniniwala sa akin. Pero decided na ako. I'll give you a month para makapaghanap ka ng ibang tutor. No, hindi ako naniniwalang seryoso ka sa sinasabi mo, Belen. But I am. Hindi ako papayag. Nabigla siya sa sumunod na ginawa ni Jack. Bigla siyang niyakap nito ng mahigpit na para bang ayaw na siyang makakawala. Sobrang surprised siya, pero sobrang tuwa rin ang naramdaman niya. Sobra rin ang biglang paggapang ng kilabot sa buo niyang katawan. Pakiwari niya ay nagtayuang lahat ang kanyang mga balahibo. Huwag kang umalis, nakikiusap ako sa iyo. Kailangan ka nila, and I also need you. Malambing na wika nito. Napapikit siya, parang gustong umangat ng mga kamay niya at gumanti ng yakap sa lalaki. Pero nagpigil siya. Ayaw nga niyang mahalata nito na may pagtingin siya rito. Ano ba ang mapapala niya kung sakali? Baka isipin pa nito ay cheap siya. Mahirap masaktan. Nararamdaman na niya ang sakit na makitang may kasamang ibang babae si Jack. How much more kung bigla na lang itong umuwi isang araw at ibalita sa kanila na mag-aasawa na ito. It will be more painful. Kaya nga gumawa na siya ng isang drastic decision, masakit man sa kalooban niya na gawin ito. Hindi na nagsalita si Jack, pero ramdam na ramdam niya ang malalakas na pagtahip ng dibdib nito. Pati heartbeat nito ay naririnig niya. Maging ang malalim na paghinga nito habang yakap siya. Napalunok siya. She hate to do this. Pero dahan-dahan niyang itinulak si Jack palayo. Kung wala na pala akong gagawin, gusto ko na sanang magpahinga. May mga assignments ako para sa sarili ko na gagawin ko. Pero hindi siya pinakawalan ni Jack. Lalong humigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Ayoko. Hindi kita pakakawalan hanggat hindi ka nangangakong hindi mo kami iiwanan. I'm sorry, Jack. Pero buo na ang pasya ko. Wala nang makakapagpigil pa sa akin para umalis. Hirap na hirap ang kaloobang sagot niya. Tulong-gulo siya sa pinaggagawa ng lalaking ito sa totoo lang. Bakit kailangang yakapin pa siya? Dinadaan ba siya sa charm nito para huwag siyang umalis? No way. Final na ang naging decision niya. Let me go please. Naging marahas na siya sa pagtulak sa lalaki at nagtagumpay siyang makawala. Nawala ang ngiti sa mga labi ng lalaki. Nahalinan iyon ng lungkot na hindi niya matukoy ang dahilan. Sa pagkabigla niya, bigla siyang niyakap uli ni Jack. Pero kasabay noon ay inangkin rin nito ang kanyang mga labi. Sobrang na-shock siya. Shock na may kasamang excitement. My goodness, totoo ba ito? Hinahalikan niya ako. Sa isip niya, sa isang iglap, nawala siya sa sarili. Pinala siya ng mga halik na iyon sa isang kakaibang dimensyon. Parang kay Gun ang pakiramdam niya. Para siyang nakalutang sa alapaap. Sobrang tuwa ang sumaka niya ng mga oras na iyon. At namalaya na lamang niya ang sarili na nakayakap na rin siya rito. Malay ba niyang humalik, pero ginaya niya ang ginagawa ni Jack at gumanti na rin ng halik rito. Kung ilang minuto na naghinang ang kanilang mga labi, at nakalimutan na niya ang pagmamatigas, hoping na hindi na matapos ang sandaling iyon. But to her dismay, biglang bumitaw ang mga labi ni Jack sa kanya. Nakangiti na ito ngayon pero sarkastiko ang dating. Iyan lang pala ang magpapatahimik sa iyo. Sana, makita mo ang dahilan. Kung bakit ayaw kitang paalisan sa bahay na ito.
Sana wag mo kaming iwan. Pagkasabi noon ay mabilis na lumabas ang lalaki. Naiwanan siyang nakatulala, still mesmerized by his kisses at nanghihinayang na natapos kaagad ang mga sandaling iyon. Noon pumasok ang mga bata. Teacher, sabi ng daddy, huwag ka raw naming payag ang umalis. Alam ninyo, naguguluhan ako sa drama ng daddy ninyo. Sino ba ang babaeng nagpunta rito kanina? Pamilyar sa akin ang mukha niya pero hindi ko maalala, parang matanda ang mga kausap na wika niya. She is our Tita Min. Tita, kapatid siya ng daddy ninyo. No, parang may kumislap sa kanyang alaala sa salitang kapatid. Naalala niya ang mga pictures na tininya niya noong isang araw. Naalala na niya kung saan niya nakita ang babaeng iyon. Iyon ang babaeng kasama ni Jack at ng isang lalaking kahawig nito sa mga larawang nakita niya. Parang mahihilo siya, sa natuklasan. Siyang pasok ni Mimi. Mimi, patulugin mo na ang mga bata. Bukas na kami magtuturuan. Sapo ang noo na wika niya rito. Matapos na mahalikan ang mga bata ng goodnight kiss ay pumasok na siya sa connecting door. Lalo na siyang naguluhan sa mga palaisipan na ngayon ay naglalaro sa kanyang isipan. Bakit ayaw siyang paalisan ni Jack gayong isang guro naman pala ang babaeng iyon na kilala rin ng mga bata? Sino ang babaeng iyon? At bakit siya hinalikan ni Jack? Bakit matindi ang kagustuhan nito na mapigilan siya sa pag-alis? Parang gustong sumakit ng kanyang ulo. Gusto niyang mahanap ng mga sagot ang mga katanungan sa kanyang isip. Inis na inis siya sa kanyang sarili. Bakit ba naduwag pa siya para sabihin ang tunay na dahilan kung bakit ayaw niyang umalis si Belen sa bahay na ito? Bakit ba hindi pa niya sinabi ang tunay na nasa kalooban niya kay Belen? For so many years, hindi nagulo ang puso niya ng ganito. Akala nga niya ay mabubuhay na siya habang buhay na nag-iisang mag-aaruga sa mga batang ito. Hanggang sa dumating si Belen sa kanyang buhay. Nakita niya sa babae ang mga katangiang hinahanap niya. Alam niya, magiging mabuti ito sa mga bata at mahal na rin ito ng magkakapatid. Pero hindi lang iyon ang mahalaga. Ang mahalaga, tiyak na niya sa kanyang sarili na ito na ang babaeng gusto niyang maging asawa. At maging ina ng kanyang mga anak. Pero paano si Min? Isang malaking balakid si Min sa kanyang buhay. May banta ito na manggugulo kapag nag-asawa siya kung kaya't ayaw sana niyang bigyan ng puwang ang pag-aasawa sa kanyang buhay. Natatakot rin siyang tutuhanin ang banta nito na kukunin ang mga bata kapag mag-asawa siya. At hindi niya mapapayagan iyon. Mahal na mahal niya ang mga bata at ni sa panaginip ay hindi niya iniisip na mawawala ang mga ito sa kanya. But he has to choose. Ang kaligayahan niya. O, ang mga bata. No. Wala siyang gustong i-give up. He wanted Belen and the kids. At si Belen, kailangang masabi niya kay Belen ang nasa dibdib niya. Parang hindi niya kayang maghintay pa ng kinabukasan. Lumabas siya ng kwarto para puntahan ang dalaga. Bakit ba kailangang magulo ang isipan niya sa mga katanungang naglalaro sa kanyang isipan? Bakit ba hindi niya direktang tanungin ang lalaking iyon para matahimik siya? Sobrang panggugulo na ng isipan ang nangyayari sa kanya. At para siyang natahimik, kailangang makausap na niya ang lalaking iyon ngayon din. Tinungo niya ang pinto, desidido na, siyang kausapin si Jack. Nasa tapat na siya ng pinto ng kwarto ni Belen pero hindi siya kaagad makakatok. Panay ang buntong hininga niya, composing himself. Kailangan niya ng sapat na lakas ng loob para mabuksan ang nilalaman ng kanyang dibdib. Humigop siya ng hangin at saka umangat ang kamay para katukin sana ang pinto. Pero hindi na niya nagawang pumatok. Biglang bumukas ang pinto sa kanyang harapan. Napatulala siya ng mabungaran roon si Jack, nakaangat ang kamay at akmang kakatok yata. Nagtama ang kanilang mga mata. Eyeball to eyeball. Pero walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Kung ilang saglit silang natahimik habang nakahinang ang mga mata sa isa't isa. Siya ang hindi nakatiis at nagbaba ng tingin. Bakit? Parang ayaw lumabas sa bibig niya. Ang salitang iyon. Baka kako gusto mong mag-midnight snack? 8 o'clock pa lang. Kakakain ko pa lang ng dinner. Belen. Yes po. Yung kanina. Yung nangyari kanina. Bakit mo ginawa iyon? Agaw niya. Kasi ano? I love you Belen. Bigla niyang isinara ang pinto at napasandal roon.
Natutop niya ang dibdib. Grabe, parang siyang tinamaan ng kidlat. Sobrang naguluhan siya. Ano ba talaga ang gustong palabasan ng lalaking ito? Pero dinig na dinig niya ang sinabi nito. I love you. Parang narinig pa uli niya ang tinig ni Jack. Kung sinabi niya iyon, dapat lang sigurong paniwalaan niya. Bakit naman sasabihin noong tao yun kung hindi totoo? At saka hindi ba iyon ang wish niya? Huminga siya ng malalim. Plano niyang buksan muli ang pinto. Pero kapag binuksan niya ito, ano ang gagawin niya? Kokonfrontalhan si Jack para tiyakin kung nagsasabi ba ito ng totoo. Hindi, tatahimik lang siya siguro. At kapag tinalikan siya uli ng lalaki, hindi siya tatanggi. That means, sinasagot na niya ito.